Tahimik ang gabi, pero hindi ang kwentong maririnig mo ngayon. Isang hotel na may madilim na lihim. Isang kwartong pinamumugaran ng hindi maipaliwanag na presensya. At isang empleyadong nakaranas ng bagay na hindi niya inakalang totoo. Ang sulat na ito ay mula kay Marco, isang night shift receptionist sa isang lumang hotel sa Maynila. Isang gabing tila ordinaryo ngunit nauwi sa isang nakakakilabot na karanasan. Isang bisita ang dumating, ngunit may kakaiba sa kanya. At mula sa sandaling iyon, nagsimula ang isang bangungot na hindi niya matakasan. Tayo na't pakinggan ang isang kwentong katatakutan. Ako si Marco, isang night shift receptionist sa isang lumang hotel sa Maynila. 3 taon na akong nagtatrabaho rito. Sa una, inakala kong magiging normal lang ang buhay ko bilang isang empleyado ng hotel, mag-check-in ng mga bisita. Mag-aasikaso ng mga pangangailangan nila. At sisiguraduhing maayos ang kanilang pananatili. Pero hindi ko inaasahan na ang trabaho kong ito ay magiging dahilan para maranasan ko ang pinaka-nakakatakot na gabi sa buhay ko. Dahil night shift ako, madalas ay ako lang ang nag-iisang receptionist na gising habang ang karamihan sa mga empleyado ay nagpapahinga na. May security guard naman sa lobby. Pero madalas ay nasa labas siya nagbabantay. Tahimik ang gabi sa hotel, madalang ang guest kapag 10 oras ng gabi. Kaya't madalas akong nagkakape sa counter habang nag-aantay ng susunod na bisita. Pero kahit anong pilit kong gawing normal ang trabaho ko, hindi ko maialis sa isip ko ang tungkol sa room 409. Madalas ko itong marinig sa mga kasamahan ko. May bumubulong daw sa silid. May kumakatok sa pinto sa madaling araw. At minsan, may tumatawag sa front desk mula sa kwartong iyon. Kahit wala namang guest na naka-check-in. Maraming kwento ang kumalat tungkol sa kwartong iyon. May ilang bisita raw na nakaramdam ng malamig na hangin kahit patay ang aircon. May mga nagising sa gitna ng gabi dahil sa pakiramdam na may nakatingin sa kanila. At ang pinaka-nakakakilabot, may mga bisita raw na bumabanggit ng isang matandang babaeng nakaitim bago sila biglang umalis ng hotel nang hindi nagpapaliwanag. Hindi ko ito pinapansin. Ayokong maniwala sa multo. Pero isang gabi, may isang bisitang magpapabago ng lahat. 12:00 na ng gabi nang dumating ang isang matandang babae. Nakasuot siya ng itim na gown at may belo na bahagyang tumatakip sa kanyang mukha. Tahimik siyang lumapit sa counter at inilapag ang isang lumang leather na bag. Ang kanyang mga daliri ay may mahahabang kuko at ang kanyang balat ay kupas na. "Good evening po, ma'am. Magche-check-in po ba kayo?" Tanong ko. Tumango lang siya ng dahan-dahan. Hindi man lang nagsalita. Kinilabutan ako sa kanyang presensya. Pero pinilit kong maging propesyonal. "Ano pong pangalan nila?" Tanong ko ulit. Hawak ang ballpen. Mahinang tinig ang lumabas sa kanyang labi. Binanggit niya ang kanyang pangalan. Ngunit nang subukan kong isulat ito sa logbook, bigla akong kinabahan. Parang may naalala akong hindi ko maintindihan. Isinulat ko ito sa logbook. Pagkatapos ay kinuha ang isang lumang susi sa likod ng counter. "Room 409 po kayo, ma'am."
Sabi ko habang inaabot ito sa kanya. Hinawakan niya ang susi. At sa sandaling dumampi ang kanyang kamay sa akin. Parang lumamig ang buong katawan ko. Nanigas ang mga daliri ko sa sobrang ginaw. Sinundan ko siya ng tingin habang mabagal siyang naglakad patungo sa elevator. Nang sumara ang pinto nito, naramdaman kong tila lumubog ang tiyan ko. Parang may mali. Pagkalipas ng 1 oras, eksaktong 1:00 ng madaling araw, biglang tumunog ang telepono sa front desk. Sinagot ko ito agad. Hello? Reception po ito. Ano pong maipaglilingkod ko? Mahinang huni ng boses ng isang babae ang narinig ko. Receptionist, may kumakatok sa pinto ko. Malamig na pawis ang tumulo sa batok ko. Napatingin ako sa logbook, room 409. Sinamahan ako ng security papunta sa ika-4 na palapag. Tahimik ang hallway. Walang ibang tunog kundi ang marahang ugong ng aircon sa pasilyo. Pagdating namin sa room 409, kinatok ko ang pinto. Ma'am, si Marco po ito. Receptionist. Bubuksan na po namin ang pinto ha. Dahan-dahan naming binuksan ang pinto. Ngunit walang gamit. Walang tao. Malinis ang kama, parang hindi man lang nagamit. Ang buong silid ay malamig at may kakaibang amoy, parang lumang kahoy na nababad sa tubig. Napatingin ako sa banyo. Bukas ang ilaw. Mabagal akong lumapit at sa salamin ng lababo. May mga nakaukit na letra. Huwag kang magtatagal dito. Napaatras ako. Pinagpawisan ng malamig. Dali-dali akong naghanap sa system. Binuksan ko ang lumang record ng hotel. At nang makita ko ang isang file, para akong binuhusan ng malamig na tubig. Ang huling naka-check-in sa room 409 ay isang babae noong 1989. Siya ay natagpuang patay sa loob ng kwarto. Walang nakakaalam kung paano. Biglang lumamig ang paligid. Parang bumagal ang oras. Napatingin ako sa hallway ng ika-4 na palapag sa security monitor. Sa harap ng room 409, may isang imahe, isang matandang babaeng nakaitim. Hindi gumagalaw. Nakatayo lang. Dahan-dahan niyang inangat ang kanyang ulo. At kahit nasa camera lang, ramdam kong direkta siyang nakatingin sa akin. At bigla, nawala ang ilaw. Naramdaman kong parang may malamig na kamay na dumampi sa balikat ko. Napapikit ako sa takot. At biglang, gising. Gising. Marco. Napadilat ako at bumalik sa realidad. Ang kasama kong si Ricky, isa ring receptionist, ay nakatayo sa tabi ko. Mukhang nag-aalala. Bro, okay ka lang? Pinapawisan ka ng malamig. Tanong niya. Inikat ko ang aking paningin. Nasa staff lounge ako. Nakaupo sa isang upuan. Mukhang nakatulog ako habang break time. Nanginginig pa rin ako habang sinusubukang alalahanin ang lahat ng nangyari. Panaginip lang ba yon? Tanong ko sa sarili ko. Pero parang totoo. Ramdam ko pa rin ang takot, ang lamig at ang presensya ng babaeng nakaitim. Natawa si Ricky. Kakapanood mo kasi ng horror movies eh. Lagi ka nang nananaginip ng kababalaghan. Tumigil ka na dyan.
Baka isang araw, may multo ka na talagang makita. Sinubukan kong tumawa kasama niya. Pero sa gilid ng aking mata, sa refleksyon ng salamin sa bintana, may nakatayo. Isang matandang babaeng nakaitim.